Hello guys, good day po sa lahat. Welcome ulit sa ating channel. So matagal-tagal na rin hindi nakapag vlog ulit kasi na busy sa work. So ngayon ito na po yung part 2 ng paggawa natin ng DIY na electric motor. So ito na yung na-order natin na motor. So 48 volts po yan. Ayan, 1000 watts. So kakarating lang po dyan sa motor na yan. So yun yung gagamitin natin. So ito yung battery. So apat po ito. So 48 volts po ito para gumana yung motor na yon. So tinest ko lang ito kasi yung controller na old ko is ano lang ito, 350 watts. So hindi sila match doon kasi 1000 watts po yun. So na-try ko, hindi talaga siya gagana. So need mo pang ibalik-balik yung ano, paikutin yung throttle para gumana talaga siya. Try natin. Yun o. Hindi siya masyadong iikot kasi 350 watts lang ang pinoproduce niya. Ayan. Ayaw talaga siyang umikot. So need ko pang mag order ng 1000 watts na controller para compatible talaga. So low budget lang kasi, kaya yon, hindi mabigla yung lahat ng pyesa. Ayan, namikot na siya. Pero hindi masyadong malakas yung ikot niya kasi 350 watts lang yung capacity nitong controller ng maliit. Ayan, 350 watts lang po kasi yan. Pag naka-off na yan, pag i-throttle natin uli, ayun, bumabalik. Hindi naman siya iikot. So yun, at least na-test natin yung motor na gumagana. Tsaka meron tayong maliit na controller. So yan, na-minute na siya kasi 350 watts lang, tapos yung pinagana niya is 1000 watts. So dito natin yung ikakabit guys. Sa banda rito, ito yung makina. Ayan, makikita ninyo, bagong overhaul ko pa yan. So dito natin ikakabit yung makina, yung 48 volts na dynamo o yung motor. Dito ikakabit, tapos takpan natin ito dito ng metal kasi tinanggal ko na dito yung yung connecting rod nya, tapos yung piston. So lahat dito yung bore seat na tinanggal ko na. So ayan, makikita nyo yung bearing. So yan na lang yung natira, at saka yung transmission sa loob. So ayan, nandun. So galing lang ito sa scrap, DIY ko lang. Ayan yung cambio nya. So abangan lang natin pag nakabili na ako ng
controller para makabit ko na dito at saka matest kung functional pa talaga yung DIY natin na electric motor. So possible nito pag gumana ito, gagawin ko itong hybrid. Bakit hybrid? So gagawa ako ng AC charger na pwedeng isaksak sa bahay pag nalobat, at saka meron naman siyang ano dito, stator coil niya, yung magneto niya dito. Gagawin ko dito is kukuha ko ng supply dito para may output siya na 12 volts. Maglalagay din ako ng power inverter na 220 yung output niya, tapos may inverter akong ilalagay, at saka yung inverter yun naman yung magcha-charge sa charger niya para ma-charge yung battery. At pagkatapos nun, kung hindi pa satisfied talaga, maglalagay naman ako ng bubong or maglalagay ako ng solar panel sa taas para marami talaga ang source, para hindi malobat yung battery at saka makapag-travel ng mahaba-haba. So ayan. So sa ngayon, ito muna yung video natin. So abangan na lang natin yung next na i-upload ko sa pag-DIY ng ating motor. So maraming salamat po sa panonood. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, so please subscribe na po. At don't forget to click notification bell para always kayo updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat po. God bless.